Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang araw muli sa inyo mga kapatid. At sa pangalan ng ating Diyos na buhay, tayo muli ngayon ay sama-samang magpupuri sa ating Panginoon. Sa araw na ito ng pagsamba, atin po siyang luluwalhatiin, itataas natin ang kanyang dakilang pangalan. At pasimulan natin ang gawain ito sa pamagitan ng isang awitin. I sing praises to your name. Amen. Tunay po na ang pangalan ng ating Panginoon, He is worthy to be praised. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. I give glory to your name. I give glory to your name. Oh yes, Lord God, we glorify your name. Glory to your name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh Lord, Glory to your name. oh Lord, For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Yes, your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Come on, magnify the name of Jesus. Come on, let's give him praise. Let's honor him. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen, 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 amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Amang mapagpala, lumalapit kami sa umagang ito. Nagpapakumbaba sa iyong dakilang harapan at nagpapasalamat sa isang dakilang privilege na iyong binigay sa amin sa araw na ito sa pagbibigay ng buhay at kalakasan at pagkakataon na ikaw ay sama-sama naming purihin, Panginoon. O Diyos, pagpalain mo ang gawain ito at abutin mo ang bawat isa ng iyong banal na presensya. Pagpalain mo kami ng iyong banal na salita at ang lahat ng kasama namin sa dakong ito at ang lahat ng kasama namin online. We pray, God, for your divine inspiration, the power of your Spirit, O Lord God. Bless us with your words and with your presence. We thank you, Lord, and we give you all the praises and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Minsan pa natin purihin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen, 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 amen. Nais ko muling magbasa ng salita ng Panginoon. Sa umagang ito, magbabasa po tayo from the book of Philippians chapter 3, from verse 13 up to verse 14. Brethren, I count on myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot na datapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na nasa o na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita at sa umagang ito, malaya na po kayong makakaupo. Amen. At nais ko pong dalhin ang isang simpleng mensahe sa umagang ito, mga kapatid. Forgetting the past and reaching forth or reaching toward the future with Christ. Amen. Forgetting the past and reaching towards the future with Christ. Hallelujah.
Ang buhay po natin mga kapatid ay binubuo ng mga panahon, praise God, na ipinahihintulot ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay may mga nakaraang buhay at ngayon ay nandito tayo sa kasalukuyang buhay at ang tinutungo natin mga kapatid ay ang ating pong future. Praise God. At lahat tayo mga kapatid ay nagnanais ng magandang bukas. In fact, ang maraming pagsisikap ay nakatuon sa magandang kinabukasan. At yun ang ating pinakahahangad-hangad. Sa bawat paglipas ng panahon, amen, nais natin ang pagbabago sa ikabubuti, sa ikalalago, higit sa lahat, sa ikapagtatagumpay natin. Praise God. At ang mga talata natin pong nabasa, praise God, ay nagtuturo sa atin kung paano natin mahaharap ang bukas na mayroon pong pagtatagumpay. Si Apostol Pablo ay, ang kanyang buhay mga kapatid, ay dating hindi po siya naglilingkod sa Panginoon ng tama. Bagamat siya po ay dating relihiyoso, ngunit mga kapatid, siya po ay nabubuhay sa buhay na taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Isinulat niya ang ating binasa mga kapatid sa mga mananampalataya, sa mga taga-Pilipos, at kanyang binigkas mga kapatid kung ano ang kanyang kaisipan at kung ano ang kanyang ginagawa, praise God, upang makamit niya ang bukas, praise God, na kanyang hinahangad. At ang wika niya, hindi niya inaaring inabot na. Ngunit mayroon po siyang bagay na ginagawa. Amen. Nabanggit niya mga kapatid, ang salitang ito, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Tingnan po natin ang buhay ni Apostle Paul nung siya po ay wala pa sa Panginoon. Kanya pong inaalala ang aral, ngunit nililimot niya, praise God, ang mga dapat limutin sa nakaraan. Sabi po ng Philippians chapter 3 verse 4 at mga sumusunod na talata, babasahin ko po sa wikang Tagalog. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman ay lalo na ako, na tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin. Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Fariseo. Tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan lamang o kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Upang makilala ko siya at ang kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Kristo. Amen. Nabanggit na dito mga kapatid yung kanyang buhay sa nakaraan. Siya po mga kapatid ay nagsikap sa kanyang sariling katwiran. At nagsikap siya maging sa ngalan ng kautusan. Ngunit mga kapatid, nakilala niya ang katwiran ni Kristo. Sa mga katuwid, nung unang panahon, mayroon na siyang katwiran. Ngunit yung kanyang katwiran ay hindi tumutugma sa katwiran
ni Kristo. Kaya ang sabi niya, lahat ng yun ay kanyang itinuring kalugihan. Mga bagay na inaakala niya, mga kapatid, nung una, na ito ay pakinabang sa kanya. Ngunit nung nakilala niya ang Panginoon, doon niya na-realize kung ano ang totoong mahalaga. May mga bagay po sa buhay ng tao na kung minsan ay pilit po nating niyayakap sa ating mga sarili sa pag-aakala na yun ang mahalaga, yun ang importante, lalo na kung ang tao po ay sadyang naaalipin ng sariling katwiran. Mga kapatid, mahirap po tayong pigilin sa ating mga gusto kung hindi po natin tatanggapin ang gusto ng Diyos. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat si Apostol Pablo ay nakilala niya ang ating Panginoon. Nakilala niya kung anong pangit sa kanyang nakaraan. Na-realize niya kung anong mali. Alam niyo po, kapag ang tao ay nakarating sa tamang realization, pag na-realize ng tao kung ano ang kanyang mali, yan po ay napakagandang starting point, amen, ng pagiging tama. Dahil kahit anong pagsisikap po natin, kung hindi natin masusumpungan ang katwiran ng Diyos, lagi po tayong mauuwi sa sariling katwiran at mahirap po tayong maging tama sa ating mga sarili. Si Apostol Pablo, itinuring niyang kalugihan lamang yung kanyang dating mga inaaring katwiran sa buhay. Hanggat hindi natin binibitawan ang mga dating bagay na hindi ayon sa Panginoon, hindi natin pwedeng hawakan ang mga bagay na nagmumula sa Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay mayroong laging bagong bagay na gustong gawin sa buhay natin. Amen. At tayo po ay hindi natin pwedeng yakapin ang mga mali at yakapin ang tama. At the same time, praise God. Kaya si Apostle Paul, nagpasya po siya at mga kapatid, kahanga-hanga ang kanyang desisyon. Na bagamat ang buhay niya sa nakaraan ay humahanga ang maraming tao. Ngunit nung nakita niya, mga kapatid, kung ano yung katotohanan, yun ang nagpalaya sa kanya. Hindi natin kailangang hangaan ng napakaraming tao, mga kapatid, para maging successful ang buhay natin. Ang buhay natin, kung kasama natin ang ating Panginoon, praise God, ang katwiran ng Diyos ay sapat, mga kapatid, upang tayo ay lumakad sa buhay na matagumpay. Praise God. Hallelujah. So yung nakaraan, mga kapatid, ni Apostle Paul ay nung siya ay persecutor pa, bagay na nakuhanan niya ng aral at nagsulat siya ng maraming aklat upang sa pamagitan ng kanyang mga sulat, matutunan natin, mga kapatid, kung ano yung tama. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Nabasa ko sa isang anonymous quotes, mga kapatid. Ang sabi ay ganito, never be a prisoner of your past. It was just a lesson, not a life sentence. Amen. Huwag tayong maging prisoner ng past. Amen? At huwag nating hayaan na yung nakaraan natin maging sentensya ng buhay natin. Laging may pag-asa sa Diyos. Kung ano ang nakaraan natin, praise God, huwag nating hayaan na husgahan ng ating nakaraan ang buhay natin ngayon, lalo na ang buhay natin sa hinaharap. Sa piling ng Panginoon, mga kapatid, ang ating bukas ay maliwanag. Amen. Kaya si Apostle Paul, nagkaroon siya ng bagong pasimula. Amen. Alam niyo, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, anuman ang nagdaan sa buhay natin, hindi pa po huli para magpasimula ng tama. Amen. Hallelujah. At si Apostle Paul ay nagpasimula, mga kapatid, sa Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Si Apostle Paul din po dito ang nagsulat. Na ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Amen. Bago ng nilalang. Wala na yung dating mga bagay. Amen. Nagsilipas na at narito ang lahat ay naging bago. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Kaya si Apostle Pablo,
pinasimulan niya ang magandang buhay kay Kristo. We can have a new beginning with Christ. Amen. Ano man ang naging sitwasyon ng buhay natin, pwede tayong magpasimula ng bago sa Panginoon. Kung ang iyong attempt, praise God, ng buhay sa pagtatagumpay ay hindi po naging matagumpay, hindi po masama na umpisahan natin sa Diyos. Amen? Maraming mga tao ang nagsikap magtagumpay using their human abilities, mga kapatid, but they found out na kahit yung kanilang mga abilities ay naging liabilities sa kanila. Kung minsan kasi ang kalaban, mga kapatid, ng Diyos ay ang strength ng tao. Kaya may mga tao na matindi magsikap na i-ignore ang Diyos. Kaya pag tayo nagtiwala sa ating mga sarili, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi natin kayang papagtagumpayin ang sarili natin. Amen. Pero kung minsan sa tao, it depends on how you define success. Dahil may mga taong itinuturing successful ang buhay nila, pero sa harap ng Panginoon, hindi po. Na paano po ba natin talaga ma-define yung pagtatagumpay? Ang Panginoon, mga kapatid, layunin niya na tayo magtagumpay sa buhay. Hindi niya kailanman plinano na tayo mabigo. Ang plano ng Panginoon sa atin, napakaganda. Ang sabi ng Panginoon, I know the thoughts that I have for you. Amen. I know the plans that I have for you. A plan to prosper you and not to harm you. Amen? Yan ang plano ng Panginoon, mga kapatid, sa Jeremiah 29 verse 11. Yung plano niya napakaganda. Praise God. Pero bakit kung minsan hindi maganda nangyayari sa tao? Dahil kapag ang lakad natin salungat sa plano ng Diyos, hindi tayo makaka-expect ng magandang result. Amen. Kaya nais ang Panginoon na magkaroon tayo ng bagong umpisa, bagong pasimula sa Diyos. Ano man po yung edad natin, ano man po yung mga narating natin sa buhay, it's not too late, mga kapatid, na mag-umpisa, praise God, ng tama sa Panginoon. Hallelujah. At kung tayo ay magpapakumbaba, aminin natin na tayo nagkamali, hallelujah, ang Panginoon ay mahahabag sa atin. Ang Panginoon ay malulugod sa atin. At ang Panginoon sasamahan tayo sa kung anong uumpisahan natin na kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah, praise God. At salamat sapagkat na-develop kay Paul ang isang napakagandang mindset. A godly mindset. Ang sabi niya, sa binasa natin kanina, Philippians chapter 3 verse 13, I count not myself to have apprehended. Hindi ko inaring naabot ko na. But this one thing I do, isang bagay ang ginagawa ko, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Hallelujah. Yung sinasabi niyang isang bagay na ginagawa niya, napapaloob ang dalawang action. Amen. Forgetting, reaching forth. Amen. Habang kinakalimutan, hindi ko po sinasabing kalimutan natin ang lesson ng nakaraan. But by the grace of God, you can forget the pain of the past. Amen. Upang hindi maapektuhan ang ating present at ang ating future. May mga tao na ang kanilang ngayon ay masyadong napipinsala ng nakaraan. Kaya hindi makita ng malinaw kung ano magandang plano ng Diyos. Sapagkat kung hindi maganda ang kalagayan natin ngayon, mga kapatid, hindi natin makikita ng maayos ang plano ng Diyos in the future. At ang magandang bagay sapagkat kung lalapit tayo sa Diyos, amen, sasamahan niya tayo, aayusin niya ang lahat. Amen. Ang Diyos ang pinaka mainam na starting point. Hallelujah, ng journey ng tao. Praise God. Iyan ang Diyos sa buhay. Glory to God. Kaya kung minsan ang mga tao nakaranas ng maraming failure sa buhay, and then stop muna. At doon sa pag-stop na yon, mga kapatid, naging opportunity ng Panginoon. Kaya may mga taong nagsawa na sa pagsisikap, nagsawa na sa pangarap, mga kapatid, huminto na lang, salamat, tumingala sa Diyos, at ang Diyos ay nagbigay ng bagong perspective.
ang Diyos ay nagbigay, mga kapatid, ng bagong vision. Hallelujah, ganyan ang ating Panginoon. So ang ginagawa ni Apostle Paul, forgetting those things which are behind. Amen. Alam niyo mga kapatid, kung papayagan natin ang ating nakaraan na ma-disturb ang ating ngayon, hindi natin ma-enjoy ang ating future. Amen. At ang buhay, hindi naman napakahaba. Di ba? Hindi naman napakahaba para sayangin natin, mga kapatid, sa failure in the past. Ang mga taong nagtatagumpay, nagwawagi sa buhay, hindi mga taong perpekto. Ito yung mga taong nakaranas ng maraming mga ups and downs sa buhay, pero nagpapasimula ulit. Huwag tayong magsawang mag-umpisa. Yung iba, mga kapatid, hopeless na. Bakit? Ang layo na daw ng narating nila, parang wala silang narating. Nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, sa totoo lang, kahit anong tagal mo nang naglalakbay sa buhay, kung hindi mo kasama ang may akda ng buhay, para ka ring walang nararating. Pero kahit nag-uumpisa ka pa lang, kung kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay, ramdam na ramdam mo, may nararating ang bawat step. Amen. May nararating ang bawat hakbang mo. Bakit? Sinasamahan ka ng Diyos. Ang quality ng buhay ay wala po sa haba nito. Ang quality ng buhay, praise God, ay kung paano tayo nabuhay ng kasama ang Diyos na may akda ng ating mga buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga hindi tayo nagbibigay ng quality ng buhay natin eh. It is the Lord. Without God, life is empty. Life is nothing. Without God, life is hopeless. But with God, life is so meaningful. Life is so exciting. Amen. Bawat araw na ikaw ay nagigising, makikita mo ang magandang plano ng Diyos sa iyo. And that's why we give thanks unto the Lord every day. When we wake up in the morning, praise God, hallelujah, we can always sense, praise God, hallelujah, the goodness and the faithfulness of God. Tayo ay nagpupuri at niluluwalhati natin ang ating Panginoon. Everybody say amen. Si Paul, nung makilala niya ang Panginoon, nagkaroon ng bagong goal. Huwag niyong panghinayangan ang inyong mga goal in the past kung hindi naman tama. Lalo na kung ang inyong goal ay nakasentro sa sarili. Malimit binabagsak ng Diyos yun. Para ano? Para gumawa tayo ng panibagong goal na hindi tayo ang nakasentro, kundi ang Diyos. Sa mga goal natin, kapag Diyos ang nakasentro, matutuwa ang Diyos at sasamahan ka niya, tutulungan ka niya na maabot mo yung goal mo na yun. Amen ba? Dahil alam ng Diyos na pag narating mo yun, siya ang maluluwalhati. Pero pag sentro ang sarili, mga kapatid, pag narating mo yung goal na yun, hindi rin ang Diyos matutuwa sapagkat sarili mo ang mamamagnify. Sarili mo ang maluluwalhati. Kaya ang sabi ng Biblia, trust in the Lord with all your heart, not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. And we cannot expect God to direct our path if we don't acknowledge Him. Napakahalaga na ina-acknowledge natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ni Paul, mga kapatid, sa Philippians chapter 3, verse 13 and 14, hallelujah, ito na yung goal niya eh. Mayroon siyang goal, habang inaabot niya yung goal niya, mga kapatid, mayroon siyang nililimot habang siya may inaabot. Amen. Praise God. Kailangan gawin natin yan. Marami ang hindi naaabot yung gusto nilang maabot sapagkat hindi nila nililimot ang mga bagay na dapat nilang limutin. Dala-dala pa rin sa buhay. Hallelujah. So mga kapatid, yan ang sinabi ni Apostle Paul. This one thing I do. Nililimot ang mga bagay sa likuran. Alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay
naglalakad at lagi sa likod nakatingin? Sigurado, mababangga ka. Ang mga driver, sa unahan talaga nakatingin. Mayroong side mirror. Ang side mirror ay hindi po nakadesenyo na titigan. Ang side mirror ay nakadesenyong sulyapan lang. Amen? Bakit sulyapan? Pwede kang magkaroon ng sulyap sa nakaraan for the sake of remembering the lessons of the past. Amen? Na magpapaalaala sa atin na hindi na tayo muling magkamali. Kunting sulyap lang. Amen? Ganyan sa side mirror Di ba? Habang nagda-drive ka, sulyap-sulyap ka lang. Pero pag nakatitig ka na dyan, delikado ka. Amen? Ganun yan mga kapatid. Sa journey ng buhay natin, praise God, habang tayo ay nagpapatuloy, inaabot natin yung nais ng Diyos na maabot natin, hallelujah, dapat mayroon tayong nililimot. Ang akin pong tanong, nilimot nyo na ba yung mga dapat limutin in the past? O apektado pa kayo hanggang ngayon ng mga bagay na dapat sana nilimot nyo na? May mga tao na dapat narating na yung mga dapat marating. Hindi pa marating sapagkat natatalian ang nakaraan. Mga kapatid, huwag tayong pumayag ng ganyan. Ang Diyos ay Diyos na nagpapalaya. Amen? Tinawag tayo ng Panginoon in the spirit of liberty. You shall know the truth and the truth shall make you free. Ang katotohanan na nagpapalaya sa atin. At nung nakilala natin ang Panginoon, praise God, salamat sa Diyos, nakilala natin ang katotohanan at pinalaya tayo ng katotohanan. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Apostle Paul dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, ito na yung goal niya mga kapatid. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong-lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Ano dito ang ginagol ni Paul? Ang sabi niya, hindi kami nanghihimagod bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ibig sabihin, mayroon siyang inner strength. Amen. The inner man is being renewed day by day. Araw-araw nababago. Praise God. Alam nyo, bilang mananampalataya, napakaganda yun na maranasan natin every day. Hallelujah. That the inward man is being renewed in the presence of God. Hallelujah. Na bagamat yung outward man ay pahina, alam niyo yung panlabas sa pagkatao mga kapatid, talaga namang patungo yan mga kapatid sa sa paghina Pero kapag yung ating pong inner man, praise God, the inner man is being refreshed, being strengthened, hallelujah, and renewed in the power of the Holy Ghost. Napakagandang buhay po yan mga kapatid sa biyaya ng ating Panginoon. At ang sabi niya, yung kapigatian na nararanasan niya, ang sabi niya ay, ang aming magaang kapigatian, light affliction. Magaan at ang sabi niya, for a moment, magaan na pansamantala lamang. Ganyan niya tingnan yung mga pagsubok at kahirapan. Magaan at pansamantala. Kaya siya excited na nabubuhay. Kaya tingnan nyo, kahit na anong pinagdadaanan niya, dumaan siya sa mga muntik ng kamatayan, na halos patay na siya mga kapatid, pero bumabangon siya muli mga kapatid, praise God. Bakit? Sapagkat mayroon siyang inner strength na binibigay ang Diyos. Alam niya na ang kapigatian, gaano mang kahirap, ang sabi niya, magaan ito, compared to the glory that shall be revealed. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Praise God.
At ang sabi niya, nagsisitingin kami hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Paano nga ba tingnan ang bagay na hindi nakikita? We know that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So being a believer, we are motivated by the things that we don't see. Mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi tayo naghahanap ng mga ebidensya para gumalaw tayo, mga kapatid, bilang mananampalataya. Faith is the substance of things. Amen. Hope for, the evidence of things not seen. Kaya hindi pa man natin nakikita yung mga pangako ng Diyos, we believe na ito'y totoo. Hindi natin nakikita ang Panginoon, but we believe that God is with us. Hallelujah. So we are inspired by the things that we don't see. Hallelujah. Kaya hindi tayo maunawaan ng mga tao sa mundo. Kahit wala tayong nakikita, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Pananampalataya yan. May hinihingi ka sa Panginoon, praise God. Nagpupuri ka na sa Diyos, tinatanggap mo na, nagpupuri ka, nagpapasalamat ka sa Diyos, hindi pa dumarating. Yan yung pananampalataya. Amen ba? Hallelujah. At kapag ganyan ang mananampalataya, hindi yan kayang i-down ng mga trials. Hindi kayang i-down ng mga ng kaawayan. Praise God. Hallelujah. Hindi kayang pabagsakin ng kaaway ang isang mananampalataya na rejoicing. Amen. Nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. So yung mga bagay daw na nakikita pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Dito mga kapatid, na di-develop ang ating values bilang mananampalataya. Amen. Iba tayo tumingin sa mga bagay-bagay. Amen. We view things through the eyes of faith. Amen. Nakikita natin ang mga bagay sa pamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng ating tamang perspective sa buhay. Lalakad tayo, praise God, ng matiwasay, confident, hallelujah, nagtitiwala sa Panginoon, may pag-asa, praise God, dahil nakikita natin ang tama, praise God, ang takbo ng buhay natin. Yung mga circumstances, mga kapatid, alam nyo, mga sitwasyon ng buhay, pabago-bago yan eh. Pero yung pananampalataya mo at perspective mo tungkol sa Diyos, huwag mong hayaang baguhin yan. Huwag mong hayaang baguhin ang pagsubok yan. Huwag mong hayaang baguhin ang nakaraan yan. Huwag mong hayaang baguhin ang kaawayan. Manatili ka sa Panginoon. Amen. Naglilingkod sa Diyos. Nagmamahal sa Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. At si Apostle Paul, mga kapatid, ay meron siyang nilalakarang spiritual discipline. Amen. Alam niyo, kung gusto natin marating yung ating pupuntahan, dapat meron tayong disiplina. Ang sabi niya sa Titus chapter 2 verse 11 sa wikang Tagalog, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. Ano daw ang dapat buhay natin sa panahong kasalukuyan? Mga kapatid, na dapat daw tayo ay tumatanggi sa kalikuan, sa kahalayan ng sanlibutan, at dapat daw tayo mabuhay na may pagpipigil, may kabanalan sa panahong kasalukuyan. Kaya sa Diyos, importante sa Kanya yung panahon ngayon. Anong ginagawa mo ngayon? Amen. Paano mo pinakikitunguhan ang Diyos, ang buhay sa panahong ito? Napakahalaga sa Diyos yan, mga kapatid. Amen. Napakahalaga din na mayroon tayong tamang pakikitungo sa sarili natin. Mga kapatid, amen. Yung bang makita natin na wala tayong conflict sa sarili natin. Ang ibig ko sabihin, dapat mayroon tayong clear conscience. The things that you know from the Lord, alam mo ang salita ng Panginoon,
hallelujah, at nabubuhay ka ng tama in accordance with the righteousness of God, wala kang conflict sa sarili mo. Pero kung ang mga bagay na nalaman mo, narinig mo, pinaniwalaan mong tama, at ang buhay ay salungat doon, kapatid, mayroon kang conflict sa sarili mo mismo. At mayroon kang problema na hindi pwedeng tulungan ng ibang tao, kundi ikaw lang mismo ang lalapit sa Panginoon at maging tapat. Lord, may problema ako sa sarili ko. Ang problema ko minsan sa tao, nakikita natin ang problema ng iba, pero ang conflict natin sa sarili natin, hindi natin nakikita. But if you want a new beginning with God, hallelujah, be honest to Him and to yourself. Maging tapat ka sa Diyos at sa iyong sarili. Kaya kung minsan ang tao walang kapayapaan sapagkat mayroon siyang conflict within himself. Sa kanyang sarili mismo, hindi niya kasundo. Ang hirap ng ganun, mga kapatid, no? Praise God. Salamat na lang, matuwid ang Diyos natin. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya ang Krisyano kung minsan walang joy, mga kapatid, walang excitement. Bakit? Mayroong inner conflict. Hindi minsan ma-define yun, hindi niya mapaliwanag bakit ganun, mga kapatid. But listen to me, kapatid, kaibigan. Pag mayroon kang ganyan, you have to act. Kailangan lalapit ka sa Diyos. Isuko mo yung sarili mo. Amen. And have peace with God. Amen. Magkaroon ka ng kapayapaan sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Be reconciled. Magkaroon ka ng pakikipagsundo sa Diyos. Sapagkat napakahirap pong nabubuhay tayo na mismong ang may akda ng buhay hindi natin kasundo. Paano mo pagagandahin ang buhay mo sa sarili mo? I tell you, kapatid, kaibigan, only God is able to make your life beautiful. Amen. Praise God. Ang Diyos lang, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. At ang sabi sa verse 13, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ito talaga yung hinihintay ni Paul. Amen. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. This is our hope. This is the hope of the church. Hallelujah. At sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, kaya't yamang nakukupkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Mga kapatid, nakukubkub daw tayo ng makapal na saksi. Alam niyo mga kapatid, maraming taong nanunood sa atin. Amen. Sa buhay natin. Hallelujah. Praise God. Atin daw tanggalin yung mga kasalanang pumipigil sa atin. Amen. Kumusta ang takbo natin, mga kapatid, bilang mananampalataya? Mayroon bang pumipigil? Huwag mo payagan na may pumipigil sa iyo. Alisin ang mga bagay na pumipigil sa atin and looking unto Jesus. Amen. Huwag natin tingnan yung kamalian ng iba para ma-discourage tayo. Amen. Kung ikaw na lang ang nag-iisang gumagawa ng tama, ituloy mo lang. Amen. Kung ang nag-akay sa iyo ay hindi na gumagawa ng tama, ituloy mo lang. Amen. Dahil ang pag-asa natin ay ang Panginoon. Amen. Praise God. Kung ang tao dati na nag-inspire sa iyo sa Panginoon ay hindi na siya ganun, mga kapatid, ang tao minsan nagbabago. But Jesus Christ is our immutable God. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Hallelujah. So looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At ito maganda. When Paul was about to die, mayroon siyang declaration, mga kapatid, na napakaganda. Sabi dito, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 up to verse 8, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight.
I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Hallelujah. Sabi ni Paul, handa na ako. Ang panahon ng pagpanaw ay dumating na. The time of my departure is at hand. At ito ang kanyang testimony. I have fought a good fight. Nakipagbaka ako ng mabuting pagkipagbaka. I have finished my course. Natapos ko ang aking takbuhin. I have kept the faith. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Mga kapatid, kung mayroon mang pinakamagandang pagtatapos sa buhay na ito sa mundo, ito po, katulad ni Apostol Pablo, na siya ay nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Mga kapatid, lagi tayong may labanan. Let's fight the good fight. Amen. Let us finish our course. Yung ating takbuhin, tapusin natin. May mga tao na good starter, pero hindi tinatapos. Sa Panginoon, amen. Tapusin natin ang ating umpisahan. At tutulungan tayo ng Diyos. Sabi nga ni Apostle Paul, I am confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ang magandang inumpisa ni Kristo sa iyo, tatapusin niya yan, kapatid. Hallelujah! Napakagandang bagay ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon. At may nakalaan sa atin na magandang gantimpala. Praise God. Purihin ang ating Diyos. Kaya nga, anuman ang ating mga pinagdaanan in the past, forgetting the past and reaching towards the future with Christ. Magandang bukas natin sa Panginoon. Huwag tayong tumigil. Magpatuloy tayo. Yung naumpisahan mo kay Kristo, ituloy-tuloy mo. Nadapa ka, bumangon ka, magpatuloy ka. Nang hina ka, lumapit ka sa Diyos. Be strong in the Lord and in the power of His might. Kaya ka ng Diyos muling palakasin. Hallelujah! Praise the name of Jesus. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, at luwalhatiin natin ang ating Panginoon. Glory be to the name of Jesus. Mayroon po tayong magandang bukas sa Panginoon. At dahil ang Panginoon natin ay buhay, mararating natin ang bukas na ipinangako ng Panginoon. Yes. Because He lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Glory to God. Glory to God. Oh yes, Lord God. Amen. Lapit po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Magbulay tayo. Hallelujah. Sa mga pangako ng Panginoong Diyos. Because He lives, I can face tomorrow. Yes. Amen. In the name of Jesus. Because He lives. Amen. Ang mga takot ay nawawala. Praise God. Hallelujah. Mga pangamba ay nawawala. Sapagkat ang Panginoon ay buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Lord. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus. He holds the future, and life is worth living just because He lives. Yes, buhay ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Yes, glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus.
Yes, amen. Patuloy tayo magbulay sa Panginoon. Hallelujah, yes. Praise God. Forgetting those things which are behind. Reaching forth unto those things which are before. Yes, in the name of the Lord. In the name of the Lord. In the name of the Lord. Sige mga kapatid, ilapit natin ating mga sarili sa Panginoon. Hallelujah. Yes. Itatawid tayo ng Panginoon sa ating mga paglalakbay. Hallelujah. Sa biyaya, tulong ng Panginoon, mararating natin ang kanyang layunin sa buhay natin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, glory to Jesus. I can face tomorrow. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth living just. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh yes, God. Patuloy tayo magbulay sa Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Patuloy natin sambahin ang ating Panginoon. Amen. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating bukas. Hallelujah. He holds our future. Amen. Sa mga kaganapan sa mundo sa panahong ito, hindi takot ang paiiralin natin sa ating mga buhay, kundi pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. He holds our future. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. He who has begun a good work in us, He will be faithful to fulfill what He has promised. He is faithful. Tapat ang ating Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Patuloy tayong magbulay sa Panginoon samantalang tayo mananalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita, sa iyong banal na presensya na nagbibigay sa amin ng panibagong kalakasan, ng inspirasyon sa aming po mga buhay upang kami ay magpatuloy, Panginoon. Salamat po sa mga aral na iyong salita na dapat naming limutin ang mga bagay sa nakaraan na dapat limutin at aming abutin, amen, ang magandang layunin mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mga suliranin ng nakaraan ay hindi mo po pinahintulutang maging hadlang para sa napakagandang bukas na inilaan mo para sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga kapangitan ng nakaraang buhay, iyo pong pinatawad, inabot mo kami, binago mo ang aming mga buhay. At ngayon, maraming salamat, Lord, sapagkat niyakap mo kami na iyong pagmamahal. At ngayon kami ay nagagalak sapagkat
kami po ay totoong inspired ng iyong mga pangako, ng iyong presensya, ng iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na samantalang kami ay naglalakbay sa mundong ito, sa aming spiritual journey. Panginoon, patuloy po na kami ay bigyan mo ng panibagong lakas. Hallelujah. Ng aming pong mga mindset ay dapat, Panginoon, naka-align sa iyong kaisipan. Hallelujah. At patnubayan mo kami sa lahat ng mga desisyong gagawin namin sa aming mga buhay, na lahat ng aming pong mga pagpapasya ay dapat pong nakasang-ayon, praise God, sa iyong katuwiran. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na makilala ka namin at mabuhay ng tama, praise God, at marating namin ang plano at layunin mo sa buhay namin. Hindi lang sa mundong ito, maging tungo sa buhay na walang hanggan. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa araw na ito. Praise God, lahat ng nakasama namin sa gawain ito ngayon at lahat ng mga sumusubaybay online. Patuloy na pagpalain mo po kami ng iyong banal na espiritu at gabayan ng iyong banal na salita. Pinuput ka namin at minsan pa, binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at karangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Bisa pa natin purihin ang Diyos sa buhay, praise God. Ibigay natin ang kaluwalhatian na nararapat para sa Kanya. Glory be to the name of Jesus Christ. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At minsan pa, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsama sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. At sa pagtatapos ng gawain ito, baunin natin lahat ang presensya ng Panginoon, ang kanyang banal na salita bilang gabay sa ating mga buhay. At pagpalain tayo ng Panginoon, praise God, sa ating araw-araw na buhay. Minsan pa, mga kapatid, praise God, ang biyaya ng Panginoon ay manatili at managana sa buhay ng bawat isa. Thank you so much and God bless us all.